ng mga batas natin sa Pilipinas. Ibig sabihin po, may pinapakitang kakulangan sa mga batas natin na kailangan ng tugon ng lehislatura. Apat na po agad ang lumabas na punto sa ating hearing tungkol sa possible policy and legislative aspect ng hearing na ito. Ay pakinggan na po natin ang dalawa nating mga witnesses. Sila po ay magte-testify virtually. Hindi po sila magtatakip ng mukha. I wish to also put on record that both our witnesses have presented themselves before the Philippine embassies in their respective countries of residence. We are playing videos only to ensure that possible unstable internet connection would not disrupt our appreciation of the testimony. And to cite in contempt was actually confirmed. Pag sinabi pong in aid of legislation, ibig sabihin po ay makakatulong sa pagpapaganda ng mga batas natin sa Pilipinas. Ibig sabihin po, may pinapakitang kakulangan sa mga batas natin na kailangan ng tugon ng lehislatura. Apat na po agad ang lumabas na punto sa ating hearing tungkol sa possible policy and legislative aspect ng hearing na ito. Una, ang posibleng kakulangan ng ating rape law para sa legal treatment ng consent. To the chair's ruling, holding Apollo Quiboloy in contempt. So I recognize Senator Robin Hood. Sen. Robin. Maraming salamat po, ginang tagapangulo. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa ating ginang na tagapangulo. Ipagpaumanhin niyo po ninyo aking pong tinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Quiboloy. With all due respect, ma'am. Well noted po ng chair ang objection ni Sen. Robin sa ruling ng chair holding Pastor Quiboloy in contempt. Meron naman po tayong gabay mula sa ating rules. Section 18, ito po yung rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. So yung section 18 po tungkol sa contempt, nakalagay po doon, a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within 7 days. So, well noted. Shukran, Sen. Robin. Maraming salamat po, ginang tagapangulo. At gusto ko lamang pong malaman ng mga panauhin natin at ng mga sumusubaybay po sa mga ganap na ito. Ang akin pong mga kadahilanan para humingi ng una ng pagpapakumbaba at ang karapatan ng pag-object, ang hindi pagsang-ayon. Napag-usapan po namin ito ng mahal na senadora na aking pong ginagalang, sinasaladuhan at palagi ang nagpupugay sa kanyang mga ipinaglalaban. Ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo, mahal na ginang tagapangulo, sa pagtanggap po ng aking objection. Maraming salamat po. At sa 7 araw po. May 7 araw po ang majority Ilan of the po members of the committee majority. Opo, na gawing formal itong pag-object sa ruling ng chair holding Pastor Quiboloy in contempt. Pag sinabi po ba ginang tagapangulo, ito po ba yung membro natin? Apo, sila. Tama po, Sen. Robin. Ito po yung majority of the members of the Opo. Committee on Women. Yun lang pong members lang po, no? Malinaw po, no? Hindi po kasama yung mga leaders. 7. Bali 6 pa po. Ang nakalagay po sa Section 18 contempt ay a majority of all the members of the committee. Opo. Okay po. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat po. Afwan, Sen. Robin.
kay Miss Reynita, no? Ano pong mga proteksyon ang pwedeng ibigay sa mga OFWs na who fall prey to these kinds of abusive activities? Is DMW with us today, Comsec? Ang katotohanan ay kailangang marinig sa korte at hindi makaisang panig na pakikinggan dito sa committee hearing na parang kangaroo court na dinesisyonan na ni Risa Hontiveros. Ano man ang desisyon sa katotohanan sa mga reklamo kay Pastor Kibuloy, may karapatan siyang matinggan at nabigyan ng pagkakataon na ipakita ang tama at totoo sa panig niya. Ang akusasyon at ang mga reklamo ay hindi nangangahulugan na ito ang katotohanan kagad at guilty na si Pastor. Kung ang mga nagre-reklamo ay may karapatan, ang inaakusa ay may karapatan din. Yun ang dapat naibigay kay Pastor Kibuloy. Yun ang nararapat at yun ang dapat tingnan ng Senado. Ang Senado ay hindi korte. Ang Senado ay para lamang gumawa ng batas until and unless proven by competent court and proven by the process of objective trial, then so be it. But in the absence of objective trial and fair and competent prosecution and fair and competent presentation of evidence, the allegations against Pastor will not prove that he is guilty or innocent unless it is brought before a competent, fair and objective trial in court. Sir, nabanggit mo na yung mga witness ay nakatakip sa kanilang mga mukha. Ano po ang panawagan nyo ngayon dahil para malantad yung kanilang mga mukha? Ilantad nila ang kanilang mukha, huwag matakot, huwag lumabas na parang ito ay ginigimik lamang. Ihayag nila ang katotohanan sa kanilang reklamo at bigyan ng sustansya ang kanilang mga reklamo. Pangalawa, bigyan ng pagkakataon na ang kanilang mga binabanggit ay mailahat at mabigyan ng suportang ebidensya sa fair, patas at makatotohanang trial. Hindi ang prejudge na parang sindikato na uri ng paghuhusga at paghahatol ng isang senador lamang dyan sa Committee de Kangaroo ni Risa Hontiveros. Sir, umpisa pa lang po ito. Umpisa pa lamang ito sapagkat kapag ginapag mo ang karapatan ng mga tao sa ating bansa, inaabuso mo ang iyong kapangyarihan at ginagamit mo para sa political grandstanding, persecution, and abuse of authority at nawawala ang espiritu, diwa ng proteksyon ng fair and due process, may problema tayo sa mga namumuno at mga senador ng ating bayan. Kaya Rick, yung testigo ngayon na ini-interview ni Risa Hontiveros na sa Amerika, naka-online, kapani-paniwala ba yan? Yun ang problema. Kung si Pastor hindi nila bibigyan ng pagkakataon na mag-online kasi pag lumabas yan, sigurado, i-hold nila at aaristuhin ng walang due process. Kaya naintindihan natin ang side ni Pastor. Yung sa Amerika, bakit nila pinauwi? Napakalaki ng pondo dito. Papuntahin nila dito at ibigay ang buong testimonya at katotohanan sa tamang proseso ng korte at pagdinig. Pagkatapos po yung hearing, maglalabas daw ng warrant of arrest laban kay Pastor, si Hontiveros, para ma-arrest. Ang pipirma ng warrant of arrest ay ang Senate President. Noon pa man, wala pa man ang hearing na ito, matagal nang pinag-iinitan ni Risa Hontiveros si Pastor. Ang ginagamit niya ngayon ng oportunidad na ito para sa kanyang political grandstanding at political operation para ipahiya si Pastor. I am not a member
of Kingdom of Jesus Christ. I am not a member of the religious community of Pastor Kibuloy. But because he is a Filipino also, ang mga nagrereklamo at mga nagtitistigo may mga karapatan. Ang nirereklamo may mga karapatan. Yun ang dapat igarantiya ng Senado ni Risa Hontiveros. Dalhin sa tamang proseso, bigyan ng competent fair trial si Pastor at ang bawat Pilipino, equal protection of law and due process, and let the court decide kung tama o hindi ang mga akusasyon. Pagkatapos ko sir na hearing, anong plano ng SMNI at anong plano mo kay Eric? Ang plano natin ay tuloy-tuloy ang paghahayag at paglalantad ng mga abusong ginagawa sa kapangyarihan at tayo ay maninindigan na dapat ang mga batayang karapatan sa due process, equal protection of law, and fair trial ay dapat ginagarantiya at hindi ginagawa lamang na pamamaraan para magkaroon ng personal political vendetta against a person targeted for political operation the way Risa Hontiveros right now is doing her attacks using her power in the Senate against Pastor Kibuloy. Maraming salamat sir. Maraming salamat sir. Ilang batayan po ng Senado para maglabas sila ng warrant of arrest? Of course, sinasabi ni Risa Hontiveros procedural. Sinasabi niya ito ay within the contempt power and authority of procedure. Bago pa man mangyari ang hearing na ito, alam na natin na may pre-judgment, may pre-conclusion at niluluto na niya ang kanyang pananaw ayon sa kanyang mga biases. Samantalang dapat malaman ni Risa Hontiveros na ang batayang karapatan sa due process of law, equal protection of law, and fair trial ay mga batayang karapatan na hindi ginagamit ang Senado para labagin ito at ipahiya ang mga individual na tao na inaakusahan. Let her bring the case in court and provide lawyers. Otherwise, ang mangyayari dito, kangaroo committee hearing ang nangyayari at ginagamit ang poder ng Kongreso para labagin ang mga fundamental na karapatan ng mga individual na Pilipino kagaya ni Pastor Kibuloy na hindi naman kalaban ng bayan natin. May remedyo pa ba para mapigilan itong balak ng Senado mamaya na mag-issue ng warrant of arrest? Titingnan natin kung ang Senado will remain insensitive sa dami ng boses ng mamamayang Pilipino at mga taga-kapanalig at sumasuporta din sa karapatan ni Pastor. Even ako, hindi ako miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, neither I am part of the congregation of the Church of Pastor Kibuloy, pero bilang Pilipino at bilang bahagi ng tamang proseso ng batas, the due process and equal protection of law, more than anybody else, yan dapat ay alam, ginagarantiyan at pinaninindigan ng bawat opisyal ng gobyerno, lalo na kapag ikaw ay senador ng Republika ng Pilipinas. Kaya pa bang pigilan ni President Ferdinand Marcos itong kautusan ng Senado? Mukhang gusto nga niya. The way he delivers the message, the President seems to be interested to see Pastor suffer the persecution instead of standing for fair and objective decision as a President. Hinayaan niya ang pagdidipit at panunupil ng Kongreso at hindi man lang niya kinakausap ang mga aliado niya. Of course, it doesn't mean that we will force BBM na mangialam sa independent legislative body ng ating gobyerno. But as a President, he should also understand the due process of law is fundamental and essential in the exercise of democratic rights of the people, and it should never be violated or abused by people in authority the way Risa Hontiveros is abusing her power right now. Maraming salamat. Pilipino nagbabantay, nagmamasid, hindi po nila papayagan na kung may mga akusasyon sa isang Pilipino kagaya ni Pastor Kibuloy, mangingibabaw ang gimmick, pang-politika, grandstanding, and political operation and manipulation ng isang senador na may personal na galit at may personal na ambisyon pamulitika, gagamitin ang pamamahiya sa isang individual na Pilipino, tihotang labagin nila ang mga karapatang nakasaad sa batayang konstitusyonal ng mga batas at karapatan ng isang tao kagaya kay Pastor Kibuloy. Let the case prosper in court in a proper, objective, fair trial where due process and equal protection of law will be afforded both to the complainants and to those who are alleged of the crimes. Dito sa National Capital Region, umaga pa lang nitong Lunes ay nakahanda na ang venue na pagdadausan ng kapangyarihan at kalayaan ibalik sa taong bayan o kakisab prayer rally dito sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Nilalayon ng nasabing prayer rally
na magbigay ng suporta kay Pastor Apollo C. Quiboloy ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Ang rally ay pinangunahan ng key leaders ng Kingdom of Jesus Christ. Kasama rin sa nakikiisa ang ilang personalidad na sina Attorney Harry Roque, Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey K. Eric Celis, Attorney Ferdy Topacio, Jay Sonza at iba pa. Narito rin sa prayer rally dito sa Maynila ang grupo ng Mindanao Indigenous Peoples Council of Elders and Leaders o MIPCEL at ang grupong Yakap ng Magulang. Ito ang mga sumusunod na lugar na nakikiisa sa prayer rally bilang suporta kay Pastor Apollo. Dito sa NCR, ang Caloocan City, Quezon City, Marikina at Las Piñas City at iba pang lungsod. Kasama rin ang Bulacan at Cavite. Rally bilang suporta kay Pastor Apollo. Dito sa NCR, ang Caloocan City, Quezon City, Marikina at Las Piñas City at iba pang lungsod. Kasama rin ang Bulacan at Cavite. Nakikilahok din ang ilang key leaders sa iba pang parte ng Luzon gaya ng Pangasinan, Ilocos Sur, Isabela, Tuguegarao, Cagayan Valley, La Union, Pampanga, Mount Province, Benguet, Tarlac, Nueva Ecija, Batangas at Albay. Sa parteng Visayas naman ang Cebu, Tacloban, Leyte, Bohol, Bacolod, Iloilo, Rojas City, Aklan at Palawan. Sa Mindanao, ang Bukidnon, Cagayan de Oro, Butuan, Coronadal, Kidapawan, Cotabato, Jensan at Tamob City. Sa Davao area, East Davao, North Davao, South Davao, West Davao, Davao de Oro at Central Davao. Kabilang din sa nakikiisang KOJC leaders ang mga nakabase sa ibang bansa gaya ng Malaysia, Kuching Malaysia, Hong Kong, Japan, South Korea, Dubai, Israel, Turkey, Morocco, United Kingdom, Italy, Barcelona, Spain, Madrid, Spain, Greece, Costa Rica, Honduras, Sao Paulo, Brazil, Brasilia, Brazil, Minas Gerais, Brazil, Vancouver, Canada, Manitoba, Canada, Toronto, Canada at Hawaii. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresilyn Katakad ako papunta dito. Naiiyak ako, naglalakad pa lang ako dito kasi nakikita ko ang init ng pagmamahal natin para sa bansang Pilipinas. Samantala, nagbigay din ng dalangin si Pimentel para sa Pilipinas. Nais naming ipanalangin ang bansang Pilipinas at nais naming ipanalangin, O Diyos, na magkaroon ng transparency sa aming gobyerno. Nais po namin, O Diyos, na magkaroon ng accountability ang aming pamahalaan. Nais po namin, O Diyos, na aming mga leaders ay tunay maninidilbihan sa aming mga taong bayan.